Right, look right. Right, right. Tay, mahihirapan. Right, Hirap. right. Unang item pa lang pero ramdam na ang hirap sa ginagawang task. Kanan! Step right! Big baba. Step right! Sa baba. Sige, grab! Hindi pa ako fluent sa Tagalog. I'm still learning pa, so hindi ako nag-gets agad. After the teddy bear! Sa likod. Look down! Kuha! Yeah! The hardest part para sa akin talaga was the shouting. Stop. Sige, stop! Look down. Yeah, yan. Look down! Platform! May isang platform! Yan. Right pa. Sa harap na. Touch it! May bola! Kapain mo. Kanan. Tingin sa baba. Tingin sa baba. Sige! Step forward! Left! Try to touch the table! Lagay mo dyan! Oh, sige! Pagdating sa ikatlong item, Diretso lang, may teddy bear dyan! Kanan. Oh, sige! Yan. Sige! Kuha. Right! Si platform! Oh, no, sige! Okay na. Yan! Sige! Pag hindi na kumpleto yung Sige! Taas. Sige! Look right! Ikaw naman. Ano? Kunting bilis! Right. Right! Move right! Step right. Right! Yan. Look down. Oh, Yan, okay. Alis. Okay na. there's a teddy bear. Can you feel it? If you can feel the teddy bear, behind the teddy bear, Sa is a likod ng bottle. teddy bear may A small bottle. Siyempre, nahirapan siya. Dito sa baba. Left to the box. Sa gilid ng box. Left to the box. Left to the box. Oh, sige, go. Go right. Look right. Stop. You feel the bag. Feel the bag. Katabi ng Feel the bag. Tapos ilagay mo sa right. Look down. Left. Balik. dahil sa tumatakbo ang kanilang oras, ang ibang housemate ay nilapitan na din ang controller na si Mitch. Right. Face right. Diyan. Tapos behind the payong. Feel the Sabi mo sandok. 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 Basta. Sige. Oh, yan. Sige, go. Diretso. Diretso lang. Feel. Right. Feel. Bag. Sa tabi ng bote. Alis. At sa pangpitong item, Left. Left. Kaliwa. Kapa. Ulit. Oh, yan. Sige. Left. Hindi. Go back. Right. Right. Sometimes I said, I wanted to go her right, but I said left. So that's not her fault. Turn around. Sige. Diretso. Sa likod niya na ilagay. Yan. Diretso. Sige, Sige. Forward. Yan. Feel it. Look down. Yan. Sige. Sige, usag mo pa konti. Okay na yun. Hindi, sa left. Right. Oh, dyan. Sige, balik. Right. Catch. May pan dyan. May anong pan. Kawali. Sige. Yan, kapa. Stop. Kuha. maya-maya pa, Touch mo. Sana. Yan, sige. Sayang. Gulay. Sorry, guys. Wala. Hindi kasi siya. Oo. Pero, Pero okay lang yun. There were already 7 things. Isa lang ang kulang. So, sayang eh. I like vegetables. ilang saglit pa ay bumukas na ang pinto sa garden area. Ay, sorry ha. Sino yung nag-ano? Ako. Ikaw. Nahirapan ka. Ang hirap, promise. Hello. okay lang yun. Kami rin. Wala naman, girl. Keisha. Mitch. Hi, Mitch. Show. Hi, Alfred. Ano happened? Shoichi. Show na lang tawag namin. Sho, hi, Sho. Keisha. Maya-maya pa ang mga girls, Alam ko, narinig ko ba? ilang saglit pa ay inumpisa na din ang huling round ng budget task. Ayan na! Yan, baba. Look down. Diretso. Mabilis. Sige. Diretso. Stop. Ang sakit ng ano lamin. Stop. Sige. Kapa sa mesa. Left. Yan! Kunin mo yan! Kaliwa. Left. Sige pa. Face left. Tinutulungan po ako nila kung saan ko po i-left or i-right. Kung madali nilang nailipat ang unang item, ang sumunod na item naman, Diretso pa. Sige pa, diretso. Yan. Stop. Sa likod ng teddy bear na yun. May payong. Look down. Isa pa. Look down. Isa pa lang. Kapa. Yun. Diretso. Stop. Tingin sa baba. Tabi ng kawali. Look down. Okay na yan. Diretso. Look down. Look down. Kapa ng... Kasi
Kasi po, maski rin po yung kami po, mga controller po, nalilito rin po kami. Down! Look down! Katabi niya! Katabi niya! Left! At sa pagpapatuloy ng kanilang task, Forward! Tingin sa baba! Yan! Kapanan! Ang galing niya po kasi, mabilis po siya, kuya. Ang galing-galing niya po talaga. Look down! Ito yung kaliwa. Yan! Tingin sa baba! Tingin sa baba. Yung ano dyan? Yan! Alis! Konti lang. Tingin lang sa baba. Tingin sa baba. Tingin sa baba lang. Baba. Yan! Alis! Okay na. Marunong din po siyang dumiskarte kahit wala siyang nakikita, kahit nasa ano niya lang, kahit na naririnig niya lang. Sinusunod niya rin po kung ano yung sinasabi namin. Kapain niyo yung lamesa. Wait lang, stop. Left, right. Step right po, mahirap po. Yan, diretso, yan. Sige Tingin sa lang. baba. Forward. Tingin sa baba lang. Tingin lang. Yan. Alis! Oh, balik. pagdating sa pangwalong item, Kapalan ng bag! Forward. Kapa ng bag! Kapa po ng bag. yung bag. Forward. Ayun na. Okay na. Diretso. Left. Right. Stop. Right. Look down. Bilis. Stop. Left back. Look down. maya-maya pa, Sa'yo dyan. Hi! Welcome sa bahay ni Kuya. Very good. Doon tayo! Tayo, God! Hindi ako meron. Ocho na tayo! Ako pagod. Ocho na! Napaka-memorable po nito. Pero sobrang saya po kasi nandito po ako ngayon sa bahay. Hey! Kabila! Masayang masaya po talaga ako kasi nandito po ako. Sige. Ayun, parang di po makapaniwala na talaga ang official housemate na po ako. Girl tag! It's a great opportunity po, Kuya. Thanks po sa pagpili sa akin na makapasok sa bahay niyo po. sa unang gabi ng huling apat na official teen housemates ay kitang-kita ang kanilang excitement sa pagpasok sa bahay ni Kuya at siguradong sa mga susunod na araw ay mas makikilala at mas mapapalapit pa ang housemates sa isa't isa. Kaya naman, yan ang sabay-sabay nating aabangan. What's up, Philippines? And what's up, netizens? Kumpleto na nga ang battery sa loob ng bahay ni Kuya at ano kaya ang mga bago makukulay na storya ng bawat isa. At ano ang paunang task ni Kuya para sa grupo? Narito ang kwento, panoorin natin lahat. Matapos ang blind grocery task, sabay-sabay pumasok ang housemates sa loob ng bahay dala ang kanilang mga napanalunan. Welcome! Yan po si bro. Welcome! Pwede yan! Lamig! Welcome! Uy! Oh, yung girls' bedroom. Uy! Saan pa ba? Okay lang yan, Shuichi. Baka naman busy lang si Keisha. Dahil marami-rami ang napanalunang grocery items, excited na naghanda ang housemates para sa kanilang hapunan. Nakakain na tayo! I'm excited to eat. At may dalo. Ano happy ba? Una pa lang na nakita namin yung meat po, kuya. Oh my God! Sobrang saya kasi makakaulam po kami ng masasarap na pagkain ngayong pong linggo na to. In the name of Sige. the Father, Son, and Spirit. Amen. Lord, thank you po kasi na-meet po namin yung iba pong housemates and thank you po dahil sa napagtagumpayan po namin na another task and nakuha po namin yung mga pagkain at maraming salamat po. Thank you. Amen. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Yay! Kain na! Ladies first. Sobrang saya. Kasi nagsama-sama kaming mga housemate dito sa bahay niyo, Kuya. Nagkakilala na agad po kami. Naging parang magka-close agad kami. Nagjo-joke na agad kami sa isa't isa. Matapos ang masarap na hapunan, ang boys gustong mas kilalanin pa sina Sheena at Keisha. Girls, labas kayo dyan! Girls! Tago. Una! Huwag kayo magtago. Mag-usap na tayo. kayo. Matutulog na din. Hi guys, come here. Let's talk. Come, let's talk. Let's go. Because you don't talk that much. Lang. Ano, nahihiya? Magpakilala ka naman sa amin Ano ko sa para buhay makilala ko ko? kayo.
Trying my best naman po na parang makihalubilo kapag grupo, kapag with boys, gano'n. Lalo na po di po ako talaga parang pala-close sa mga boys kasi unti lang po yung kaibigan ko lalaki. Ewan ko po, talagang bakit ba ako mahiyain? Busy-busy yung mga girls eh. Ngay! Busy-busy. Okay, nag-chika tayo. Ganda na kayo. Alam, marunong ka dito. Busy-busy girls. Sige, ano ang pag-uusapan natin? Mapakilala. Ikaw, Sheena, alam ko, mahihayin ka eh. Sabi mo, Hindi naman halata. alam natin yung kwento. Shy ka? Sheena, alam mo. Shy type siya. Sure, Tep. Ilang sandali pa, naghanda ng matulog ang lahat. Good night. Good night. Girls. Bye-bye. Natatakot na ako. Yeah. Feeling ko hindi pa ako Good night. Night, I love you all. Good night. I love you. Sa unang umaga na kumpleto na ang teen housemates, bago pa man lumabas ng kwarto ay may naisip gawin si Mitch. Kasi Girls. Kasama lang. Good morning. Good morning, girls. Sabay-sabay tayo. Maya-maya pa, Good morning. Ala namin mauna kami sa inyo. Akala nyo ha? Diretso tulog ko eh. Sarap. Sarap sa pakiramdam talaga. Anong gabi? Ano si Wichi? Oo naman. Masaya ka ba nakasama ko? Oo naman. Ako yun. Bakit mo na? Joke lang. Tsaka, nung nasa isla tayo, nung una kita nakita at nung nag-usap, feeling ko makaka-close tayo eh. Ang magaan po yung loob ko kay si Wichi. Napakalalim din po ng pagsasama din namin yan. Sa palagay ko, magkakaintindihan po siguro kami. samantala habang nag-aayos si Angela, Tanggal muna. Panapasok. Wala. Eh? Sweet. Wait. Yung sa kabila, hindi pa. Nasa lakas ng effort, oh. Sa gulong? Yan. Meron na dito. Bye. Itong mga to. susunod, Meron kayong task. Housemates, para mas makilala ninyo ang isa't isa at may pakita rin ang inyong galing sa pagsayaw, bibigyan ko kayo ng task na tatawagin kong sayaw ng buhay. Sheena, Opo. ano ba ang hilig niyong gawin sa labas ng bahay? Sumayaw. At yun po, yung hobby ko, manood ng movie, ganun. Yung mga hilig ko po sa buhay ko. Same po, more on dancing. Sheena, ikwento mo sa akin ang tungkol dyan. Nag-start po ako sa mga dancing summer workshops. Nag-start po ako nung Kinder 2. Tapos po, nung high school ako, dun po mas nahasa yung dancing skills ko po. Kasi po, nagkaroon po ako ng grupo, dancing, yun. Tapos, dun po, nung nakapasok po ako sa grupo na yun, is nawalaban po kami kung saan-saan, ganun. Tapos, kasi po, lahat po sila boys, dalawa lang po kaming babae, and dalawa po kaming bata. So, parang, syempre po nakaka-proud, passion ko to yung dancing, Yun po yung life ko, kuya. buhay namin. buhay po. Opo. Baka dapat naman patunayan niyo muna sa akin kung gaano kayo kagaling sa pagsasayaw. Opo, kuya. Sige po. si Sheena ang nagpakitang gilas kay Kuya. Nice! Yes! Matapos ipakita ang dance moves, isang task letter ang pinabasa ni Kuya kay Shuichi at Sheena. Housemates, para mas makilala ninyo ang isa't isa at may pakita rin ang inyong galing sa pagsayaw, bibigyan ko kayo ng task na tatawagin kong sayaw ng buhay.
Nais kong ikwento ninyo ang inyong pinakamasaya o pinakamalungkot na karanasan ng inyong buhay sa pamamagitan ng sayaw. Matapos malaman ng kanilang panibagong task, isa-isa nang bumunot ang housemates kung masaya o malungkot na karanasan ang ikikwento nila sa pamamagitan ng sayaw. At nagkanya-kanyang ensayo muna ang housemates para sa kanilang sayaw. May naisip na din ako doon na alam ko na yung anong gagawin ko. Kung ang iba ay nakabuo na ng sayaw, si Mitch. Tago mo na yan. Hoy, seryoso ako ah. Doon kayo! Doon! Seryoso din ako! Doon! Naman, kuya, you know me naman, hindi ako magaling na sumayaw. So, I will not practice it. I will just think of the story and how I will perform it, but I will not practice it. Kasi it should come from my heart na how I'm going to perform the story. Oo nga! Freestyle. Still freestyle kasi wala akong moves eh. Parang theater lang. Practicean mo lang. Nasaan yung isang charger? Oo nga. Don't you worry. It's all in my head. Wow! Yes. Bright! Wow naman, Mitch! Kakaiba ang dance practice mo, ha? It's all in the mind. Matapos ang oras ng pag-iensayo, nagtipon-tipon ang lahat sa living room. At ang dancer na si Shuichi ang unang magpe-perform. Okay. Oh, Choichi. Let's go! Happy! Abi, magpapakila. Ako masaya ang binunot ko dahil ako masaya. Kaya ipaparamdam ko sa inyo. Bakit ulit? Yung nabunot ko po yung yung pinakamasaya na naranasan ko po sa buhay. Na-feel ko po agad yung kung anong sasayawin ko, kuya. Finish it! Pretty! Okay. Hinalingan eh. Ilang sandali pa ibinahagi ni Shuichi ang kwento sa likod ng kanyang sayaw. Yung title na to, It's Dream. Siguro nakikita nyo naman na paulit-ulit ako paakyat-akyat. Sa buhay ko, sa naranasan ko, 19 years old, hindi ko pa kasi napapatunayan yung sarili ko na yung kakayahan ko. Kaya, yun, gusto ko din ipakita sa lahat. At ma-challenge yung sarili ko. Parang nagiging inspirasyon ko din yung mama ko para, yun, iba talaga yung mama ko. Gusto kong maging ganun. Yan. Gusto ko na pagka natupad ko yung pangarap ko, makapagpahinga naman din sila. Di ba? Yan. Nakaka-inspire. Okay, thank you guys! Sunod namang sumalang sa sayawan si Keija. At kailangan niyang ipakita ang pinakamasayang pangyayari sa kanyang buhay. Narili. Saan yung props ka? Props niya. Ito, ay. Ano yan? Props niya. Binahagi rin ito ang kwento ng kanyang masayang sayaw. So, yung kinuha ko is si Bata. Homie. So, yun nga. Yung pinakamasayang naranasan is yung pagpamilya talaga yung pinag-uusapan eh. Yung kapatid ko. Simula kasi na nandito na yung yung brother ko, laking blessing siya sa amin. Parang, siya yung lucky charm namin. Yun yung pinakamasaya ko talaga, yung nandito siya sa life ko. Kapag ganun-ganun ako, kasi kumulay yung mundo ko. Nandun ako. Sobrang mahal ko talaga yung kapatid ko. Susunod, Lumaki akong walang father. Sabi na right after na silang ako,
nalaman na may ibang family. Nabalitaan namin na wala na siya. Yun yung pinaka hindi ko natatanggap sa buhay ko. Kasi parang hindi sayaw yung ginawa ko, kuya. Parang lakad-lakad lang po. Pagdating po sa sayawan, kuya, parang ang hina ko talaga. Yay! Matapos sumayaw ay ibinahagi na ni Tan ang kanyang happiest moment. Yung kwento ng pinaka-happiest moment ng life ko kasi yung mga unang sandali ng happiness ko is school tapos basketball lang talaga. Salamat sa kapatid ko na babae, pinilit niya ako sumali ng Star Hunt at nag-audition kami. Yun siguro yung pinaka-first na happiest moment ko kasi part na talaga yun ng parang show. Kasi doon na talaga nagsimula. Yung pinaka-happiest ko talaga nung nasa labas ako ng bahay ni Kuya nung pagbukas na ng chest kasi pagbukas ko, Pinoy Big Brother na. Sabi ko, yes! Yung dahilan na sumali ako dito kasi nakasangla yung bahay namin. Ayun. Tapos gusto ko makatulong sa kanya. Gusto ko mabayaran yung tao para di makuha yung bahay namin. Siguro po, yung natutunan ko po talaga, may mga tragic moments na darating sa iyo, Kuya. Laban lang, Kuya. Huwag susuko hanggang may buhay pa. Maging happy lang po palagi. Huwag mapaghihinaan ng loob. Susunod na nagpamalas ng kanyang talento ay si Sheena. Kaya mo yan. Panghuli ako, Yung nakuha ko po is pinakamalungkot na pangyayari sa buhay. Doon po sa dance ko po, parang pansin po na parang may hinahabol-habol po ako, may hinahanap-hanap. Yun po yung yung pangyayari po is the moment that I realized na may kulang. May kulang po sa akin. parang theater siya. Maya-maya pa ay ibinahagi na ni Sheena ang istorya sa likod ng kanyang madamdaming sayaw. So, yung kwento sa akin, saddest moment in life. Lumaki akong walang father. Sabi na right after na nasilang ako, nalaman na may ibang family. Buntis din Na-discover ni girl. Mami. Yeah, buntis din yung girl doon. So, syempre, pinagsabay. Nung bata ko, parang hindi pa naman big deal na walang father. Ganun, syempre, wala pa akong alam. Ganun. Tapos, yun ang saddest, the moment I realized na may kulang. I'm trying my best na parang ipakita hindi ako affected. Oo. Nabubuhay pala ako na hindi kompleto yung love na dapat na nararamdaman ko. Kasi wala akong father, ganun. Yung pag-meet namin, accidentally, may communication pa rin naman kami sa lola ko sa kanya. Yun. Tapos, sinihiram kami ng kuya ko tuwing may special events. Hindi kasi kabata pa lang ako ng grade 2, grade 3. So, ayun, laro-laro lang, gano'n. Tapos biglang may pumasok. Siyempre, di ko naman alam kung sino yun, di ba, gano'n. Tapos nalaman ko siya pala yung father ko. Tapos biglang lumapit sa amin. Kinis lang kami sa noo. Tapos umalis. Ang sakit lang na naiisip na, yun nga, alam kong buhay siya, pero nasa ibang family. Sheena, alam kong hindi madali ang lumaki na may puwang sa iyong buhay. Pero gamitin mo ito upang mas maging matatag at malakas sa pagharap sa hamon sa buhay. Susunod, Nabalitaan namin na wala na siya. Yun yung pinaka hindi ko natatanggap sa buhay ko. Sana kung saan man siya, sana binabantay niya ako palagi. Yung dance po, Kuya, ang ginawa ko ay tungkol po yun nga po kay Papa.
po kanina nung sinasaya ko po yun. Kasi sobrang papaskare po ako. Yun yung pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko kasi yung father ko, yung mas madami yung time niya sa work, sa construction. Tapos hanggang sa may araw na yun na, nabalitaan na namin na nabalitaan namin na wala na siya. Yun yung hindi ko natatanggap sa buhay ko. Kasi yung isang taong naniniwala sa'yo, yung kakampi mo sa lahat ng bagay na andyan siya kasi hindi ko matanggap kasi yun, namatay siya sa pinagtatrabaho ko. Yun yung pinakamasakit kasi idadala na lang sa harapan mo. Nasa kabaong na nakahiga na yung taong paborito mong makasama araw-araw. Sana kung saan man siya, sana binabantay niya ako palagi and yun, sana proud na proud siya. Siguro, kung nasaan man ang mama mo ngayon, siya na ang pinaka-proud na ama at masayang pinapanood ka. Sigurado ako, gusto niya na magpatuloy kayong lahat na lumaban. Dahil nga sa sayaw ng buhay task na ibinigay ni Kuya ay samot-saring emosyon ang ating napanood sa pagbabahagi ng istoryang pinagdadaanan ng bawat housemate. At dahil nga dito ay mas nakilala at mas naintindihan nila ang bawat isa. Pero kung patuloy ang pagbabahagi ng kani-kanilang mga kwento sa bahay ni Kuya, isang challenge naman ang hinarap ng mga Star Dreamers sa loob ng Camp Star Hunt. Kung ano ito, panoorin nating lahat. Sa Camp Star Hunt, sumabak na ang Star Dreamers sa kanilang first challenge bilang isang team. Yung po naging main strategy namin, yung maging focus, maging pakikinig ng mga suggestions at commands. Sige, pantay mo sa akin. Huwag mo nang galawin! At matapos magtagumpay, isang masayang kainan ang kanilang pinagsaluhan. This is my favorite. Yes, yes. Where in Australia do you live, Sydney? Oh my God! Sydney. That's the problem of my cousin here. He operated in his kidney, bro. Abangan bukas, Doon makikita niyo din sa sayaw ko na yung kahit mabuti yung ginagawa mo, may masasabi at masasabi din sila sa'yo. Yung pinakamadali na nangyari sa akin. Yung namatay yung tiyahin ko. Yung pinakapaborito kong tiyahin. Of course, I want to help out my family sa bahay kasi hindi kami rich. Sa 3 dance presentations na inyong gagawin, kinakailangan na may bahagi doon ay hihiga kayo sa sahig